Siya ay mabilis na sumubok na magpaliwanag ng kanilang presensya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sila ay nagtatrabaho sa pagdispose ng kaiju, subalit iniisip ni Kakuro kung bakit nandito ang mga manggagawa ng kaiju disposal samantalang natangay na ng CFA ang kanyang truck na iniwan si Kakuro na namamangha kung paano nakapag-angat ng isang napakabigat na bagay ang isang 30 taong gulang na lalaki nang hindi sumasakit ang kanyang likod. Iniisip niya na marahil may sarili itong pribadong kasuotan bagaman hindi niya ito kinumpirma o itinanggi man niya. Lumapit siya sa kanya at binalaan na tandaan siya habang sila ay abala sa kanilang usapan. Samantala, si Koro na butler ni Kikoro ay nakakuha na ng pwesto sa pagpark na nagresulta sa pagkatalo ng CFA, subalit ngayon ay excited na si Kako na makita kung ano ang kaya ng matandang ito at hindi makapaghintay na makipaglaban-laban sa kanya sa pagsusulit. Pagkatapos umalis na siya kasama ang kanyang butler at seguridad. Pagkatapos nilang umalis, napansin ni Kaka si Aika na nakamata sa kanya na binalaan siya na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan ng hayagan. Humingi ng paumanhin si Kaka na ipinaliwanag na tanging ang mga bahagi ng kanyang katawan na takay pa ng kanyang damit ang kanyang binago, akala niyang magiging maayos ito. May mga gwardya na lumapit upang magtanong kung lahat ay maayos na ngayon, subalit kakaiba na wala sila ng Hajisa ni Kikoro ng sasakyan ni Kaka. Sang-ayon sina Ichikawa at Kaka na wala namang problema kaya't hinikayat sila ng mga gwardya na magmadali na pumasok sa gusali. Gayunpaman, bago sila pumasok, binalaan ni Ikika si Kaka na babalikan niya ito ng husto kapag muli itong nag-transform ng gayon. Sumang-ayon si Kaka sa mga tuntunin at pumasok na silang dalawa, subalit habang ang pagsusulit ay nagsisimula, napagtanto ni Kaka na hindi niya kaya itong pantayan kahit na patuloy siyang nagte-training araw-araw sa loob ng mga taon at nakikipagtrabaho sa manual para sa kanyang trabaho. Mukhang walang epekto ito dito sa kanyang kalagayan bago ang pagsusulit. Nag-uusap si Kafka at Yoo tungkol sa format nito na kinabibilangan ng isang fitness test na sinundan ng isang random na aptitude test, subalit hindi nila alam kung ano ang ay dudulot ng aptitude test kaya't kinakailangan nilang mag-excel sa fitness exam upang mapunan ito. Sa kasamaang palad, tila hindi ito option para kay Kafka sapagkat siya ay nagpapakita ng napakasama. Noon pa man siya ay nasa ibaba sa karaniwan, subalit ngayon, sa kanyang 30 taong gulang na likod, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pinakababa ng kurbe ng kamalayan. Iniisip niya na gumamit ng kanyang kapangyarihan upang makabalik, ngunit sa huli ay nagsasang-ayon siya na hindi gawin ito para sa katarungan. Gayunpaman, kapag nailabas na ang mga resulta, lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Upang dagdagan pa ang insulto sa sugat, lumapit si Kakor sa kanya upang ipagmayabang na siya ay mas nakakagawa ng higit sa kanya sa fitness exam, na nag-trigger ng pag-agos ng mga luha mula sa kanyang likuran. Saya si Kakor sa reaksyon ni Kaka kaya't kumpiyansa siyang lumakad palayo bagaman nasa ibaba siya ng leaderboard. Ipinagmamalaki ni Ikika si Kikoro na hindi nagpapahirap na mandaya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ibinalita ni Kaka ang kanyang paniniwala na lahat ay karapat-dapat na magtagumpay sa pamamagitan ng kanilang masisipag na pagtatrabaho o kahit na paniwalaan man niya sa simula. Gayunpaman, ngayon ay pinagsisisihan niya ang hindi pagnanakaw. Sinubukan siya ni Aika na konsoluhin sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang mababang ranggo ay hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan, dahil ang mga kandidato ng taong ito ay may espesyal na talento. Halimbawa, si Haruochi Izumo na nasa pangalawang pwesto at ang nangungunang graduate mula sa prestihiyosong Kaju Neutralization University. Bukod dito, si AI Karaji ay tumanggi sa $1 milyong na kontrata sa sports upang sumali sa Defense Force. Karamihan sa mga aplikante ngayong taon ay nagmula sa mga Kaju Neutralization Universities kung saan sila ay nag-training sa buong buhay nila para sa pagkakataong ito. Kasama rito si Kakor na nagtapos sa California Neutralization University sa edad na 16 kaya't siya ang pinagkakatiwalaan ng lahat. Sumusumikap ang mga tao na mapantayan ang kanyang mga tagumpay at sa pagdinig nila sa mga diskusyon tungkol sa kanyang mga tagumpay, bumalik si Kakor upang asarin si Kao muli. Kinuha niya ang kanyang mga balikat at umamin na walang kaalaman tungkol sa kanyang kahangahangang talento. Nang mas palalimin pa niya ang reaksyon, agad na nakialam ang kanyang mga bodyguard at walang awang pinagbabato siya dahil sa kanyang paglakas loob na hawakan siya pagkatapos na makontrol ito ni Koro. Tiniyak niyang patuloy niyang lalampasan si Kafka sa ikalawang bahagi ng pagsusulit. Ito ay nagpapatibay ng pangako na siya ay siguradong magwawagi laban dito, ngunit sa kanyang pinakakatotohanan ay alam niya na siya ay naghihintay ng malaking problema sa susunod na pagsusulit din. Sa pagsubok na itaas ang kanyang espiritu, binanggit ni Ikika na mayroon pa ring pag-asa para kay Kaka dahil ang ikalawang bahagi ng pagsusulit ay nakatuon sa kaiju disposal sa nakalipas na 2 taon. Ito ay kahalintulad sa kanyang mga kalakasan bilang layunin ng pagsusulit na suriin ang kaalaman ng mga kandidato at kakayahan na magtrabaho sa mga grupo.
Ipinakita rin ni Ichikawa na pinili niyang maging isang disposal worker upang bigyang liwanag ang mga hamon na kanilang hinaharap, umaasa na magtrabaho ng masipag kasama si Kafka at umaasa sa parehong pagsusulit ng taon na ito. Gayunpaman, nawasak ang kanilang mga pag-asa nang makaharap nila si Vice Captain Hosen sa aktwal na aptitude test na nagsabi sa kanila na ang pagsusulit ay magpapailaw ng pagpatay sa mga buhay na kaiju. Si Kafka at Ikika ay lubos na nagulat nang biglang bumagsak ang kanilang kabuoan plano. Nakakita ang mga kaiju ng lahat ng mga kandidato at rumampa patungo sa kanila na nagdulot ng pagkabahala kay Kaaka, gayunpaman, dahil ito lamang ay isang pagsusulit, hindi sila ilalagay ng Defense Force sa tunay na panganib ng walang safety measures. Ang mga metal bars ang nagpigil sa kaiju na makapasok at ang mga sundalo ay nakatungo upang alisin ang anumang banta. Nakakagulat na nanatili ang lahat ng iba pang mga kandidato na kalmado maliban kay Kappa na nabuwal sa takot sa kaiju. Naiisip ni Kaka na magtanong kay Ichikawa kung bakit sila ay inaatasang mag-dispose lamang ng mga katawan ng kaiju. Ipinaliwanag ni Ichikawa na hindi niya ipinangako na iyon ang pagsusulit para sa taong ito, sa katunayan, ito ay nangyari sa nakalipas na 2 taon kaya't hindi nakapagtataka na magbago sila ng mga bagay. Siniguro sila ni Hasha na hindi nila kailangang mag-alala dahil bibigyan sila ng espesyal na mga kasuotang suot ng lahat ng mga miyembro ng Defense Force. Sinubukan ni Ikola ang kanyang kasuotan at agad itong nag-adjust upang magkasya sa kanyang katawan, na pinapa-activate ang kaiju muscle fibers sa loob nito. Ito ay nagpangyari kay Ikika na magdama ng mas malakas kaysa sa karaniwan. Ang mga kasuotang ito ay gawa mula sa organic na bagay na nakuha mula sa kaiju at malaki ang epekto sa kakayahan sa laban ng may suot nito. Walang mas mahusay na paraan upang labanan ang isang kaiju. Ang Konomi operator ay nagsimulang magsukat ng unleashed na lakas ng laban ng mga individual na may suot ng kanilang mga kasuotan. Nagsimula ito kay Ikola na kasalukuyang nasa 8% na lakas, si Izumo sa kabilang dako ay may porsyento na 18 habang ang iba pang mga magagaling na kandidato ay may lakas na laban na umaabot sa 14 hanggang 15%. Ang porsyentong ito ay naglilingkod bilang sukatan kung gaano kahusay ang isang tao sa paggamit ng kapangyarihan ng kanilang kasuotan, gayunpaman, kahit na may malawakang pagsasanay, karamihan ng tao ay maaaring ma-access lamang ang mga 20% ng kapangyarihan ng kasuotan. Karaniwan, ang pagkakaroon ng isang kandidato na higit sa 10% ay itinuturing na swerte ngunit ngayong taon ay mayroon silang isang kahangahangang hanay ng mga kandidato. May kaunting disturbance nang isuot ni Koro ang kanyang kasuotan dahil ang kanyang lakas sa laban ay nasa impresibong 46% na katumbas ng isang platoon leader. Si Ichiko ay medyo nalulungkot dahil ang kanyang lakas sa laban ay lamang 8% ngunit pinapanatag siya ni HHA na walang dapat ipahiya sa 8%, talagang maganda ito para sa isang bagong gumagamit ng kasuotan at hanggat hindi siya makakakuha ng 0, ayos lang siya. Hindi pa niya naranasan si Hash na makakita ng isang tao na makakuha ng 0 subalit nagbago ito kaagad nang makakuha ng perpektong 0 si Kaka. Natagpuan ni Hash ang buong sitwasyon na lubos na nakakatawa kaya't nagkagusto siya kay Kaka bagaman malamang na mabaigo pa rin siya sa pagsusulit sa anumang paraan. Si Kaffa ay pinipilit ang kanyang pinakamahusay ngunit hindi niya magawang magtrabaho para sa kanya, si Kakuro ay patuloy siyang umarte na parang lubusang hindi marunong habang lahat ay may suot na ang kanilang mga kasuotan. Pumasok si Hash sa silid at inihayag na ang pagsusulit ay magsisimula na. Ang mga kandidato ay lumabas patungo sa lugar ng pagsasanay at ipinaliwanag ni Hash sa pamamagitan ng komunikasyon na ang kanilang mga target ay isang malaking kaiju at 32 na mas maliit na mga kaiju na nakadiscover sa buong lugar ng pagsusulit. Ang mga kaiju na ito ay nagdulot na ng 15 na pagkamatay ngunit sila ay nahuli ng buhay para gamitin bilang mga tulong sa pagsasanay. Ang mga kandidato ay inatas ang patayin ng mga ito gamit ang mga anti-kaiju na armas at ang kanilang mga aksyon ay susubaybayan ng mga surveillance drone na lumilipad sa himpapawid. Kung sa anumang bahagi ay tila sila ay nasa panganib ng kamatayan, ang kanilang mga shield sa kasuotan ay magiging aktibo at sila ay madi-disqualify. Hindi maipapangako ni Hash na mabubuhay silang lahat sa darating na pagsusulit, gayunpaman, kung sila ay handang pumirma ng isang waiver ng kamatayan, sila ay malaya na magsimula. Sa simula ng pagsusulit, silang lahat ay nagmadali patungo sa bukirin na may Kikoro na namumuno sa daan dahil sa kanyang kahangahangang paggalaw, mabilis na binagsak niya ang unang kaiju sa isang solong putok at walang anumang palatandaan ng pagbagal. Sa kabilang dako, si Kaka ay nahihirapan sa paggalaw dahil sa kanyang zero output na ginagawa ang kagamitan masyadong mabigat para sa kanya. Samantala, si Ichaka ay hindi tiyak kung ano ang kanilang dapat gawin dahil pareho silang walang masyadong firepower sa kanilang mga kasuotan ngunit binanggit ni Hasha na si Captain Mina mismo ay personal na sumusubaybay sa pagsusulit na ito na nagbibigay inspirasyon kay Cafe na mag-perform ng maayos.
Lumapit siya kay Ichikawa at ipinaliwanag ang kanyang teorya tungkol sa layunin ng pagsusulit. Nagpakahirap ang control room na mag-deploy ng mga drone upang bantayan ang lahat, nagpapahiwatig na sinusubok nila ang kakayahan ng mga kandidato na mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon dahil wala silang kinakailangang firepower para maging mga dealer ng pinsala, dapat silang mag-focus sa pagbibigay ng suporta habang sila ay naglalakbay sa mga kalye. May isang kahawig na engkwentro sa kanilang kanan kaya't agad silang nagtungo doon upang magbigay ng suporta. Habang sila ay lumalapit sa takip, nakita ni Ikika ang isang pasilip ng kaiju at napagtanto na nakaharap na nila ito noon, pamilyar sa kanyang anatomy, alam ni Aiko kung paano ito talunin. Sa isang paglalakas loob sila ay lumitaw mula sa likod ng isang bato at itinapon ng isang stun grenade sa kano, inuubos ang mababang pangitain ng kano at kahusayan sa pandinig. Ginagamit ang pagkakataon, tinawag ni Ikika si Izumo at inuutos sa kanila na tumutok sa tiyan ng kaiju dahil doon ang mas mahina nitong balat. Sa simula, nag-aalinlangan si Izumo subalit sinunod ang payo ni Kaka at habang ang Keijo ay nagsisimula ng tumayo muli, sa kanilang pagkagulat, tagumpay na binutes ni Izumo ang tiyan ng kaiju. Bilib sa tamang impormasyon ni Kaka, nagpahayag ng pasasalamat si Izumo para sa tulong sa hindi pag-aaksaya ng oras. Nang walang anumang pag-aaksaya ng oras, parehong nagpapatuloy sina Kaka at Ikola sa kanilang misyon na hanapin ang iba pang nangangailangan ng kanilang tulong. Sa pagwasak nila sa walang katapusang mga kaiju, sila ay may malawak na kaalaman sa kanilang mga lakas at kahinaan, ginagawa si Koffer na isang mahalagang yaman kahit na hindi umaasa sa kanyang mga kapangyarihan sa kaiju. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang paglalagay ng kanilang susunod na tulong, bigla na lamang na nasorpresa si Kafka ng isang kaiju na sumabog sa deb at binagsak siya sa isang pader. Agad na napansin ng control room ang malubhang pinsala ni Kaka mula sa epekto at nakita na ang kaiju ay patuloy pa rin na lumalapit sa kanya. Inirerekomenda ni Hash na ihanda ang shield ni Kafka. Nauunawaan ni Kafka ang seryosong kalagayan ng sitwasyon at alam niyang ang pag-activate ng shield ay magre-resulta sa kanyang disqualification na kanyang desperadong nais iwasan lalo na't si Min ay nanunood. Bagaman siya ay nagpupursigi na bumangon, tila hindi siya makakaligtas sa oras. Inaasahan ni Hash na si Ka ang unang bumagsak na nakakalungkot dahil pinahahalagahan niya ang sense of humor ni Kaka. Gayunman, bago pa man maisakatuparan ng control room ang shield ni Kaka, biglang natalo si AK Kaju ni Kikoro na nakatayo sa ibabaw ni Ka. Sinabi niya na wala siyang luho na sumuko hanggang sa patuloy siyang lumalaban. Nararamdaman ni Kaka ang pasasalamat sa kanya hanggang sa siya'y inaasaran at inirerekomenda na dapat siyang manatili at patuloy na maging walang silbi habang siya ang magtatapos sa natitirang mga kaiju. Ang iba pang mga kandidato ay determinadong hindi payagan siyang agawin ang lahat ng papuri, ngunit ang katotohanan ay siya lamang ang may labis na galing kaysa sa lahat ng iba, na ginagawang imposible para sa kanila na makasabay. Gusto rin ni Kaka na makisali sa laban ngunit napagtanto niyang ang kanyang binti ay lubusang nasira na nagiging dahilan na hindi siya makatayo. Konektado si Hash sa kanya at iniporma na nerdetect ng kasuotan ang kanyang malubhang pinsala at posibleng pinsala sa kanyang mga internal na organo. Hinaharap ni Kafka ang isang mahirap na pagpipilian kung susuko ba o hindi kahit na batid niya ang kanyang kakulangan sa talento kumpara sa iba pang mga kandidato, mananatili siyang determinado na magpatuloy. Gayunpaman, ang pag-iisip na hindi sapat ang kanyang kagalingan upang makatayo sa tabi ni Mina ay sumisira sa kanyang loob. Nagmungkahi si host na si Kaka ay mag-quit sa pagsusulit para sa kanyang sariling kaligtasan bagaman maaaring tingnan siyang hanggal sa pagpersistence. Natanto ni Kaka na ang desisyon na magpatuloy ay kanyang sarili, pinili niya na hindi na sumuko. Doon nagtatapos ang video na ito. Kung gusto mo pa ng ganitong video, mag-follow, subscribe at like na sa channel ko. Maraming salamat.